May info ko ba kung sinong handler niya? Ayan na. Handler Ayan na. Ni Madria. Ipinag-uutos. Walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Di ba nga adik yung kapatid mo? Bakit mo siya kinakausap na para bang normal siya? Hindi sasagot ng normal sa'yo ang isang adik, Aimee. May kasabihan ho tayo na pagka yung meron depresya sa utak, pinatulan mo, para kami depresya sa utak. Meron din ho tayong kasabihan dito sa PH Update. Pagka yung adik kinausap mo na para siyang normal, para ka ng adik, palakpakan. Handler ni Madriaga, isisiwalat na nga ba nitong si Senator Aimee Marcos? Mga plano ni Bongit, ibubulgar ho nitong si Aimee dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, pagkatapos ho ng hearing dyan sa Injustice Committee, kagyat ho, nagpa-press ko nitong si Aimee Marcos. Dito sa video na to magkakaalaman na sino nga ba yung mga individual na gumagamit kay Madriaga. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo sa mga pagpaparinig nitong si Mangga. Ito mga kababayan, syempre, alangan naman, di ba? Opening salvo ng ali na yan, magpaparinig ho yan. Atin hong panoorin itong si Mangga. Game! Salamat na narito kayong lahat. Game. Alam ko na-recess tayo at hindi tayo araw-araw pinapapasok ngayon. Pero hindi naman 2 days a week. Magpaparinig yan. Palakpakan ho natin. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yon ang team song ni Atty. Salvador Panelo dito sa manggagamit na to. So, simulan na natin. Huyu, Madriaga. Yan, Huyu. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021. Ayan. Ang tunay na pagbuo ng unit team. Ayan. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka. Higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, next slide na tayo. Next slide. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasalanan mo talaga lahat to. Langya kang Mangga ka. Di ba? Sinubo mo kami sa bangag mong kapatid. Adik kapatid mo eh. Alam mo palang adik, pinagpipilitan mo pa mag-vice president. Kasi bakit? Bakit? Kasi matunog ang pangalan. Kasi hindi mo kaya. Kaya isinubo mo kapatid mo. Walang yaka. Kasalanan mo talaga to, Mangga eh. Pati si Bibi Sara, dinamay-damay nyo sa mga kabalbalan yung mga pamilya kayo eh. Ikaw talaga. Promotor ng kabalbalan sa Pilipinas, Aimee Marcos ang pangalan. Kasi alam naman natin, namamayagpag sa lahat ng survey, si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk over sana.
Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, Correct. hindi si Bongbong. Correct. Nag-umpisa kami Anong sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos Jr.? Adik yan, bangag yan, may bagahe yan. Kinumpirma nitong si Amy Marcos, adik ang kapatid niya. Pero ipinilit pa rin niya. Naniwala ka nung sinabi niya na malinis na siya? Ano kasi Raulo? Amy kami mag-usap-usap sa isang GC nung September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone. Andito. At as usual, Samsung na may note. At nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak. Nako, meron testigo sa Senado pagka ilinabas nila si Madriaga. Kaya hindi ho nila papahintulutan na magpunta sa Senado yan si Raulo na yan. Yung Madriaga na yan, hindi ho nila papahintulutan. Malilit yun yan eh. Ano nang tawa, baka pupuntahan ni Amy Marcos yan, babatukan niya yung kidnapper na yan. May kasong kidnapper na yan. Di ba? Babatukan niya yung... Ano pinagsasabi mo dyan? Kami bumuo ng unity. Si Raulo ka ba, ha? Gaganon niya. Kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Ang sinungaling. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda. Na Nako, sa tingin ko kahit itong si Tuta Soto, hindi niya gugustuhin maging smoking gun niya si Madriaga. Ano tawag doon yung tawag doon? Falsus in uno, falsus in omnibus. Yun. Diba? Meron tayong natututunan mga kabalbalan dito kay Ping Lacson. si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Di ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem.
Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niyan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na Nako. mag-isa. Nako. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang at ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Yan. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Nako, sinungaling si Madriaga. Ngayon mo palang manalaman, Aimee? Noon pa man sinasabi na namin sinungaling yan. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tapos? Tatakbo ka ba? Tapos Oh. sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Di ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako Anak ng toko, mas malabo tayo. Yari si Yari, hindi ibibigay ng buong gabinete kay ano. Hindi naman tumutupod sa usapan. Mas malala yung ano na yun, yung deal na yun pag nagkataon, anak ng toko. Sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang gano'n ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang gano'n. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at naon raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos Ano pa ba nga asahan nyo sa pamilya na yan? Mambubudol talaga. Inuoan pala niya yung PDP. Labas si Raul. Lakas ng tama, Brad. Umuo na ho pala yung mama na yan sa PDP. Tapos biglang, ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun
All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Eh sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Dino! Bubudulin mo na naman kami. Kung gusto mo talaga, hindi pwede. Pagpilitan mo, lang ka. Tapos November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong, November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. Puntahan mo. Puntahan mo si Madriaga sa bunutan mo. November 13 pa, Tapos, pakipuntahan mo na rin yung kapatid mong bangag. Batukan mo. Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yun. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin, November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung Uniteam, November 16. Yan. Isa yan. Yan, alin na yan. Promotor ng Uniteam. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero,
hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD. November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang itweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan. Ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Yan. Kahit kailan, hindi ko kinonsente at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Oh. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon. Mabigat ang ito si Aimee. Meron ho siyang malaki ho kasi pananagutan niya sa pagbira na yan kay VP Sara. Siya promotor na unit team na yan eh. Siya mo nang milit kay VP Sara. Di ba minsan pagka daw wala sa si VP, binabanatan niya rin yung mga ganyan. Kasi sinali-sali niyo pa kasi ako dyan sa pamilya niyong mga bangag kayo eh. Di ba? Gumagano na si VP Sara. Ibig sabihin, pag naiimas-masan si VP Sara, walang niyang mangga to, dinamay-damay pa ako. Swerte ka, hindi ka naging sheriff. Walang yan. Kung naging sheriff lang to si Mangga, nakatoka. Yari, wala na Mangga sa Pilipinas. Ubos. Yun, sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi... Adik nga yan, kapatid mo. Ano pa? Ba't mo kinakausap na parang normal siya? Desaltik talaga itong pamilya na to. Sinabi mo, adik siya. Ngayon, kakausapin mo siya na para bang normal siya. May depresya ka rin siya. Ang bihira. mo ito ipinag-uutos. Walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Di ba nga adik yung kapatid mo? Bakit mo siya kinakausap na para bang normal siya? Hindi sasagot ng normal sa'yo ang isang adik, Aimee. Nasa tama ka bang kaisipan? Okay, palakpakan ka namin dahil totoo yung mga sinasabi mo na yan. Ipinapakita mo sa amin yung timeline kung ano nga ba ang nangyari. Pero huwag mong tratuing normal yung kapatid mo. Ikaw na mismo nagsabi na adik, lulong. Nag-aalmusal ng tsongke. Tapos kakausapin mo ng normal. Pambihira. May kasabihan mo tayo na pagka yung meron depresya sa utak, pinatulan mo, para kami depresya sa utak. Meron din ho tayong kasabihan dito sa PH Update. Pagka yung adik kinausap mo na para siyang normal, para ka nang adik, palakpakan. Diba? Ganun ho yun. Kanya-kanya tayong kasabihan dito. Kung gusto nyo gawarin kayo, walang problema dyan. Yun lang po. No. Palakpakan natin si Mangga. Salamat, Mangga. Palakpakan natin si Mangga. Palakpakan natin si Mangga. Diba? Kilala niyo si Kaya ka, Mangga. na talagang tao ni VP Sara? Huhi! Sino ba yun?
Doon sa ginawa nyo ngayon na press con, di ba possible na Hulaan ko yung unang magtatanong. Ano pangalan nun? Yung aso ni Ping Lacson. Yung chihuahua ni Ping Lacson yan, yung babaeng payatot. dito sa Senate, yung impeachment case, hindi kaya ma-question na yung inyong pagiging impeachment judge? Ang totoo, Facts yan eh. Si Raulo Kabateng. Facts yan eh. Timeline yan eh. Ebidensya yan na nagsisinungaling yung source person nila eh. Ano, hintayin niya muna magpunta sa Senado? Ngayon pa lang, point blank. Meron siyang personal knowledge doon sa sinasabi ng si Raulo na yun eh. Di umanong si Raulo. hindi ko maintindihan kung anong koneksyon nito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon at hindi naman yata bawal magsabi ng totoo. Kasi ma'am, doon sa hearing kahapon, iwas na iwas sila na yung mga possible probing question, yung pag-question sa credibility, dahil sa Senate daw dapat pag-usapan yung credibility ni Madriaga bilang testigo. Yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga claim niya, alam na alam ko na hindi totoo. Oo. At palagay ko, walang koneksyon sa impeachment. Ilag na ilag rin ako katulad ng ibang senador na mag-comment whether pro or con. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan eh, hindi naman totoo. So, ma'am, do you think sinong gumagamit kay Madriaga para Baka gawin ito yung na. sabi nyo nga pagsisinungaling? Eto na! Hindi ko alam, maraming ambisyoso ngayon. Maraming buhayang malaya pa rin. Oh. Nako. So, pwedeng Tambalos may Lucian. connection sa 2028 yung ginagawang pagsisinungaling. Pag ikaw ate, reporter, pagka iniisip mo na walang connection niya sa 2028 election, mag-resign ka na sa trabaho mo. Huwag ka na mag-reporter para si Raulo. PH, ba't lahat na lang sila sa'yo para makasi Raulo? Sino ba normal dyan? Sinungaling. Madriaga. Kaya ako dito eh. Hindi para sa mga Talyanista niyan, ako, malakas din ang tama ko. Kasi sa kanila malakas mali na lang. Ako, kung titignan tayo ng mga Talyanista, di ba? Oy, wala kwenta yan. Ano yan? Dutai yan. Di ba? Didilis yan. Di ba? Ganun tingin nila. Pero tayo dito, practical lang ho tayo mga kababayan. Kung ano yung mga nagsusumigaw na ebidensya sa harap natin, na yan si Madriaga, sinungaling, may kasong kidnapping with matching a little bit of murder. Anak ng toko, pagkakatiwalaan nyo yan. Kung ako Talyanista and Saymada, hindi ko man babanggitin ang pangalan yan sa mga vlog ko. Bakit? Anak ng toko, nakakahiya. Ibibida mo sa mga viewers mo. Ang iyong star witness may kasong murder, kidnapping with matching murder? Anak na Petrang Garapa, wag na lang. Kayo-kayo na lang maglokohan dyan. Marahil. Ma'am, but in racing, yun pong mga, sabi nyo nga po, truth, na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. Are you also questioning his credibility bilang witness doon sa impeachment hearing? Falsus in uno, falsus in omnibus. Tapos ang usapan. Nagsinungaling sa isa. Wala. No, sa timeline doon sa kampanya, doon sa painting niya, ano to pa? Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. Anak ng toka. Nako, yari kayo dyan kay Mangga. Oh. But yung kahapon po na hearing, yun nga po as mentioned earlier, iwas po yung mga congressman daw na pag-usapan yung credibility. Meron pa pong na-strike off the record ng mga comments And so? about credibility of Madriaga. Do And you so? agree with that, ma'am? Pasensya, hindi ko napakinggan yung hearing kahapon dahil may hearing rin tayo dito yung tungkol sa Roblox, di ba? At naghahanap nga ako ng IME solution na matapos na kasi mga kabataan na nakasalalay doon. Simple lang ang solusyon dyan. Kayong mga magulang, huwag niyong palaroin ng Roblox yung mga anak niyo tapos ang usapan. Walang Roblox. Ano Roblox? Walang Roblox sa bahay ko. Tapos ang usapan. Walang Roblox. Ano Roblox? Roblox.
Roblox. Kalokohan na Roblox. Walang ganun dito. Kung gusto maglaro, games na ika nga nasubukan ko na. Pagka hindi dumaan sa akin, hindi ko nalaro, hindi pwede. Yun noon din dyan. Kailangan ko munang makita, malaman na yung laro na yan, hindi delicates. Ngayon, ikaw na magulang, hindi mo alam kung ano linalaro, hindi mo alam yung mechanics ng linalaro. Congratulations. Palakpak. Oh, di ba? Ganun lang. Kung gusto mong malaman safe ba yung laro na yan, laruin mo. Ngayon bilang magulang, nakita mo yung environment, nakita mo yung chat, kung nakita mo yung mga naglalaro, di ba? Nakita mo, safe siya, wala pa laro mo. Ay, yung pinaka-safe na larong linalaro ko, yung Candy Crush. Yung nagka-crush ka lang, nagka-crush doon, di ba? Ano pa, yung... Ano ba lalaro ko? Tetris. Battle Tank. Hindi nyo alam yan kasi Roblox alam nyo. Mario. Hindi yung Mario ngayon yung Mario yung tumatalon siyang ganun siya. Family computer. Diba? Roblox. Walang Roblox dito. Hindi uso dito yun. Yung mga naglalaro ng Roblox kadalasan wala kayo dyan. Pero, yun nga, binalita sa Hindi, pero linaro ko din naman ho yan. Kasi hindi ako nagtagal dyan sa laro na yan. Kasi ano ho tayo Lalaro ho tayo syempre, di ba? Pagka yung politika medyo hindi na nakakatuwa. Pagka merong lumalabas na Madriaga, naglalaro ho tayo kahit na ilang 30 minutes, oras, ganon. Pero hindi Roblox. na kung ano-anong claim, dinawit pa yung pangalan ko, dinamay pa kami na hindi naman totoo. Talagang kinailangan talaga na tuwirin itong kabugtutan. Sabihan mo kapatid Yes. mo. Ma'am, balikan ko lang si Madriaga. Yan, balikan Kasi ko. kahapon nagpakita sila ng mga series of pictures and even videos na talagang kung titignan mo, kasama siya sa inner circle ni Vice President before, during, and after. Pasensya, hindi ko Na manalo. nakita. Tulad ng sinabi ko kanina, unang-una, may hearing ako, marami tayong trabaho dito sa Senado. Pagpasensyahan nyo na ho yung kuyang na nagtatanong, ha? Yan o naratibo ng mga amo nila dyan sa mainstream media. Pagmukaing kasama ito si Madriaga sa inner circle nito si VP Sara. Di ba paulit-ulit yung tanong, ano yan? Bakit ina-hand over sa'yo ni VP Sara yung yung watawat ng Pilipinas? Ano yan? Ano tawag niya sa'yo? Ano tawag niya? Kahit narinig na nila, ano tawag niya sa'yo? Boss Ram, Sir Ram. Di ba? I-establish nila yun. Ngayon, ang naratibo sa mainstream media, anak na to ko, huwag nyo kaya, aabutin ko din kayo. Mamaya tayo sa mainstream media, dito muna tayo sa press ko ni Mangga. Ikalawa, nayamot na ako nung kung ano-ano ang pinagsasabi tungkol sa akin Hindi ko nakita sa madaling sabi. Pero personally, ma'am, you never had any chance of... Sa dami ng tao sa isang kampanya, hindi ko na sure. Baka nandun, hindi ko alam. Pero hindi ko talaga siya nakilala. Ang nakita ko na lang, nagulat na lang ako, sino yung paiyak-iyak dyan? Ano drama yan? In terms of credibility, ang sinasabi niya, ma'am, hindi siya dapat pakinggan. Wala akong sinasabi sa credibility. Ang sinasabi ko, incredible yung sinasabi niya. Kasi nandun ako alam ko. Wala naman siya doon sa mga usapin namin. Hindi naman siya kasali sa GC. Ma'am, going back lang doon kay PRRD, paano nyo na pahupa yung, di ba nakita naman natin na may galit pa rin si Presidente even before, during that time. Paano napahupa yung galit ni dating Pangulong Duterte at pumayag din eventually doon sa unity team?
Nakisuyo kami sa mga kaibigan niya, pati kay Senator Bongo, pati kay sa kanyang ES. Nakisuyo rin kami kay Pastor Kibuloy Si. na awatin na lamang kasi Oh. katandem na ng anak niya. Kawawa naman. Ano talaga hindi ko talaga gusto ng gulo yan Kaya nagtaka tayo bakit pati si Pastor Kibuloy dinamay dyan sa kaguluhan nitong mga pamilya Marcos na to Di ba? Mantakin nyo mga kababayan, isa ho yan sa mga talagang pinapahirapan ngayong mga panahon na to. Hindi lang ho yan hindi lang yan si Harry Roque, si VP Sara, si Pastor, dating P-number 1 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di man lamang ho siya pinakulong dito sa Pilipinas. Kinidnap siya at pinadala siya sa The Hague, Netherlands. Amy Marcos pagsabihan mo kapatid mo. Nga kayo, laki ng problema ng pamilya nyo. Ngayon, sinusubo mo pa kami na maging vice president pala yan. Ngayon, sa sobrang kasakay man at talagang kawalang yaan ng pamilya nyo na yan, anak ng tokwa, kinagat niya yung pagiging presidente, ganun kakapal ang mukha nito mga Marcos na to. Lang niya kayo. Pumayag naman si Presidente Duterte. Yan. Pero wala na siyang magawa by then. Wala na mga kasunduan, term sharing na kalokohan. Tapos ni. Po. Isa rin sa na-mention ni Madriaga, yun daw confidential fund ni BP Sara, hindi in 11 days but in 24 hours na 18 hours, di ba? How do you find that statement? Di ko alam tulad ng sinabi Madam Chair, probing question, probing... ko. Talagang hindi ko naman pinakinggan ng buo. Nabalita lang sa akin na binanggit ako. Hindi ko pa nakikita yung iba niyang sinabi. So wala kayong prejudgment sa kanyang credibility, dun lang Doon lang talaga, doon sa tungkol sa akin. Kasi klarong-klaro talaga sa akin. Ang liwa-liwanag, ano? Nahanap ko pa yung telepono, andito pa yung mga survey na tira-tira. Naku talaga naman. Babalik ta rin niya lahat yan. So you're appealing to PBBM na sana kung hindi siyang nasa likod nito, itama niya yung kasinungalingan na yun ni Madriaga. Oo, kasi magkasama kami. Alam niya yung totoo. Are you expecting him to say something about that, ma'am? Sana. Ma'am, doon sa FB mo recently, parang sabi mo may mga nananawagan sa iyo na sana ilabas yung medical bulletin o tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Pero after that, parang the same day yata, nagpakita si Presidente, nag-jogging, nag-jumping jack, and then challenge pa niya yung mga tao na nagsasabing may sakit siya na sumama sa kanyang mag-gym at magbuhat. Hindi kami nagkikita. Tama yun. Kaya ang dami nangungulit sa akin. Oy, pagtapat na ninyo yung nangyayari kay Presidente. Sabi ko, sa kasamaan pala, di naman kami nagkikita. Mukhang 1 taon ni. Kaya hindi ko masasabi. At wala naman doktor na humaharap at nagtatapat ng medical bulletin. Ang alam ko, yung alam din ninyo. Pero kung gumagaling na siya, magpapasalamat ako. So doon sa nakita mo, mukhang okay na siya, ma'am. Sa tingin niyo, Hindi convinced? ko alam. Kasi puros video lang katulad ninyo ang napapanood ko. So wala talagang communication, ma'am, para kumustahin siya, si President? Nag-e-effort yung aking mga anak. Wala naman sinasabi. Okay daw. Yes po. Yun lang pong sinabi ni Madriaga na yung about term sharing. Ano po sa tingin niyo motive? Bakit niya i-float itong idea na Hindi ko alam. Wala ngang sense eh. Para nga masabi nila, para masabi nila na kaya etong si VP Sara gusto talaga niya maging presidente. Di ba? Ganun ho yun. Kaya taga-media talaga. Talagang kabulastugan eh. Bakit mag-term Sentido sharing común mo, samantalang walang nagmamakaawa na kami na si Sara magpresidente? Makikishare pa ba naman yun? Anong kalokohan yan? At tulad ng sinabi mo, anong pakay nun? Anong purpose? For what ang term sharing? Ang ini-imply ba niya na nanggugulo ang mga Duterte kasi hindi na isatupad yung term sharing agreement? Yung ba ang implication? Hindi Yun ko ba? alam. Oh. It's all speculation on my part. I have no clue. I don't. Alam ng mga taga-mainstream media na yan, itong mga taga-mainstream media na to, nakakagigil na kayo na
Pagka anong gagaling nyo, pagka ganito, pinapakita nyo na para kayong mga, di ba? Huwag kayong ganyan. Ang masyado kayong ang aano nyo. Don't know the guy. Huhi na huhi ako dyan. Huhi na huhi. Oh. Huhi na huhi siya dyan. Ma'am, with the questionable statements of Madriaga, do you think dapat i-strike off muna sa records yung mga statements niya and check muna yung credibility niya? Kasi nabanggit niya na nakakahiya naman kung ito yung testigo na iyaharap sa Senado. Matagal ako sa Congress at alam ko maraming magaling dyan. Sila nang bahala kung anong gagawin. Pero tulad ni Tanya Gaisano Lee na painter, na pinabulaan din yung tungkol sa painting, na hindi siya scholar na taga Laguna, kundi isang tumataginting na Gaisano pa, talagang maraming hindi totoo. Nag-statement din si VP Sara tungkol sa bar exam niya. So, ako, nagdadagdag lang ako ng alam ko. Kung anong gagawin ng Kongreso, nasa sa kanila yan. Sinungaling kasi itong mga congressman na to. Saan yung ginagawa po ba ngayon ng HOR dito sa impeachment proceedings? Sa tingin niyo po ba dapat dito sa Senate ginagawa yun? Kasi may presentation of evidences na po and witnesses sa HOR ngayon po eh. Hindi ko alam, may nagsasabi na parang mini trial. Pero Congress has its own rules, may sarili silang patakaran, may sarili silang pinatutunguhan. So ma'am, kapag umakyat dito sa Senate yung impeachment case against BP Sara, pagdating sa punto na yun, i-confront niyo si Madriaga? Hindi ko masasabi yun kasi talagang hindi ko pa rin masalat kung paano yung connection sa impeachment nito eh. Di mo masalat. Baka iba sinasalat mo, madam. Ma'am, dun sa huling part nung nyo kanina, may challenge kayo or appeal kay BBM to speak up, to tell the truth po. Ano po yung particular po dun sa, yung negotiations po na i-kontra nyo, ibabangga kay dun sa statement ni Madriaga? Sinabi ko na di ba? Yung term sharing, yung November 21, yung mga kinumbinsi, natatakbo. Wala namang kinalaman si PRRD dun. Yung ma'am, parang sinabi nyo rin kanina, nag-issue na rin ng statement si BBM na dinideny niya na yung term sharing po doon kanina. Yun ang statement ng 2021. 2021 po. Yan, nasa dyaryo. Oo. Yan po. Ang media rin naman ang naglabas. So sana ulitin niyo ni PBBM. Yun nga, yun lang naman. Ma'am, during the negotiation po, parang si Pangulong Digong blindsided po ba siya? And si BBM all the way alam niya? Wala kaming negotiation kay PRRD. Tabulagta na lang yung matanda. Kasalanan namin yun, totoo. Wala siyang kaalam-alam. May info ko ba kung sinong handler niya? Ayan na. Handler ni Ayan na. Ni Madriaga. Malay ko. Nako po! Di nyo ba alam yung handler niya, madam? Lagi ka na lang ganyan, pabirgin ka sa totoo. Alam mo, handler niya eh. Senador dati, hindi mo alam. Oh, may kloko. Kilala mo ba si Bicoy? Oh, kung kilala mo si Bicoy, di kilala mo si Bicoy. Maen pa. At pakialam ko. Pero the mere fact na aminado siya na kaya niya ginawa ito, nagalit siya dahil kinusuhan siya ng kidnapping ni Ay, wala rin akong pakialam sa Attorney angst Roque. niya. Din para masama loob niya dahil mas Ay, pinaburan si Roque. Mukhang marami siyang problema. So may motibo siya, ma'am. Ba't niya Hindi ko ginawa? alam. Marami siyang problema. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang, yung katotohanan ng mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa kasinungalingan niya kahapon. Okay. Ma'am, other matters po sana. Yep. Are you satisfied by yung naging actions ng Department of Energy after the protect hearing last Monday? And after mo sila i-call out dun sa mga
specific issues na ni-raise mo? Hindi, meron kasi nagreklamo sa akin, di daw mapirmahan yung kanyang kontrata ba yun o approval sa additional energy something, di ko naman masyadong maintindihan. Mabilis lang. Sabi, ma'am, 2 araw lang silang pumapasok dyan sa PNOC at DOE. Hindi ka makapagpapirma. Sabi ko, ganun ba? Sure ka? Sila pa yung lead agency, sila pa yung 2 araw. Nagulat ako. Nung chinek ko, talagang may department order. Naloka naman ako doon. Sabi ko, ba't ganun? Sabi nila, work from home. Pero yung buong gobyerno, 4 days lang. Kasi yun ang utos ng OP Di syempre, susunod sa Pangulo. Pagkatapos yung private sector nga, ngarag na ngarag. Kaya 5 days pa rin. Hindi nga nagbawas yung private sector halos Kaya nagulat ako yung lead agency. Parang gusto ko na tuloy bumili ng painting dito kay Ma'am Tanya Gaisano Lee. Parang gusto ko na bumili. Magkano ba ano dyan? Di, magaling kasi. Kita nyo naman yung gawa niya kay Bibi Sara, tsaka tinignan ko yung ibang mga gawa. Mahilig ko kasi tayo sa mga painting. Mahilig tayo sa mga picture, mahilig tayo sa mga painting. Mahilig ko tayo sa mga work of art. Sculpture, mga kaya, mahilig ko tayo dyan. Sculpture, gano'n. Mahilig tayo dyan. Agency, ba't ganon? Sabihin ng work from home. Yung pagpapapirma ng kontrata, yung mga approval, hindi naman pwedeng by remote yung mga ganyan. Ma'am, do you also accept yung reasons naman na executive kung bakit yung emergency powers, ang grinant lang na excise tax relief ay sa LPG at kerosene, yung diesel at yung gasoline, which is yung mas kailangan ng mas marami, hindi sinama? Pikon ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Hindi man kami hinayaan magdebate ng sapat. Kasi ako, nung pinagpipilitan yung excise tax ng emergency, pinapaliwanag ko at nais ko sana magkipagdebate na yung excise tax, magbe-benepisyo dyan yung mga dambuhalang oil companies. Hindi naman dadagundong yan sa mga customer. Kaya sinasabi ko na baka hindi yan ang tama. Tapos wala pang income, walang revenue, walang koleksyon ng gobyerno para ipamahagi on a targeted and focused basis sa mga talagang hirap na sektor. Kaya wala, no opportunity to debate. O sige, adi umalis na ako noon at sabi nila, pinasa na daw yung sa excise tax. O di sige. At sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Mahirap nga, pero kayang gawin. At point of sale yan, ramdam kagad yung 6 pesos, 7 pesos, kung ano maibabawas. Ramdam kagad sa gas station. Walang nakikinig Sabi nila, basta kailangan, emergency. O sige, alis na lang ako para wala nang ingay. Pag labas naman ng order, katagal-tagal. Gano'n ba katagal? 3 linggo? Ang tagal na. 1 buwan na halos Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Ang kailangan talaga, dumaan na at lumipas ang anihan. Wala talagang makuhang krudo. Kabubukas lang ng open season ng ating mga ngisda, ayan na naman, wala ring krudo, kaya wala nang nagpapalaot. Ano ba naman to? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, walang tulong. Parang napabulaanan rin tayo dyan sa excise tax and VAT Hindi totoong tax exemption to Parang dating yung concern nila, yung magiging foregone revenue, para nag-iingat. Yun nga, naintindihan ko, ingat na ingat sa foregone revenue kasi nga wala ngang koleksyon. Pero, ganun pa man, hindi ko maintindihan, pinagmamalaki nila pa ulit-ulit, 238 billion ang remainder balance from 2025 GAA and 2026 we can free up. May presidential assistance, may DSWD, may DA, blah, blah, blah. Pwedeng EFLR, pwedeng ganito. Basta tumataginting na 238 billion ang sinasabi. May pera pala kayo Ba't kayo abalang-abala? Kukunti lang naman yung VAT na yan. Kung 3 buwan lang, sabihin natin. At yung excise tax, hindi naman zero. Bawasan man lang, konting tulong lang sa tao, sa magsasaka, sa mangingisda, sa transport sector, yung mga tricycle.
ang dami pala ninyong pera, ba't yun lang muna ang ipamahagi? At kung talagang taghirap, di magtiis-tiis tayo sa konting koleksyon. Asama Bahala ka nga dyan kung ano yung pinagsasabi mo. Papabida na naman to si... Gusto niyo pa ba panoorin? Panoorin na in natin. fact, ako na rin yung pasimuno na nagsasabi, yung threshold para sa income tax nitong April, taasan. Masyado naman mababa yung 200,000 sa presyong ganito ng pagkain at gasolina. Taasan sa 500, yung mga bonuses. Ganun din, pati yung 13-month pay. Pwede ba taasan ta 200,000 para makahinga ng konti yung tao? Nag-file rin ako na wag nang bawasan ng sweldo. Wag nang tanggalin yung mga GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Awa naman ng Diyos. Hirap na ang tataas ng presyo. Tapyas pa ng tapyas, bawas pa ng bawas sa sweldo. For a change, makuha man lang ng mga empleyado at trabahador ng buo ang kanilang mga sweldo. Ang gusto namin yun. Yung Oo, alam ko. Kasi maraming pumapalakpak ng tenga. Yan, gusto nila, puro pera. Yung mga reporter dyan sa, alam nyo anong hinihintay na yan, mga Pasko, hearing, pagka merong ino-ops dyan sa Senado, ang away ng senador. Yan ang gusto ng mga reporter dyan. Kasi merong pera, di ba? Mga mukhang pera. Ano ang inisip ko, di pera. Hira kayo Ayun. Ma'am, kahit may panawagan kayo na direkta ng mag-order tayo, mag-purchase ng oil sa Russia, pero still, according to Energy Secretary Garin, nakipag-coordinate siya sa DFA para i-request na magkaroon ng another window or extension doon sa sanction waiver. Kaibigan ko si Sharon pero hindi ko siya gets ha, promise ha. Di ba kahapon, andun na sa Russia si Prabowo ng Indonesia. Ba't sa kanya pwede? Bakit tayo hindi? Di ba may ambassador rin tayong Russian na narito, very cooperative, parati nakikipag-meeting yan. Meron rin tayong ambassador doon sa Moscow. Pauwiin na natin lahat yan kung via Washington DC ang ating negosasyon sa Russia. Hindi ko talaga maintindihan. So, hiningi ko kay Secretary Lazaro, kasi sabi ng DOE, they're only deferring to the opinion of DFA. Pues, DFA, pwede ba? Ipaliwanag nyo sa amin yan at hindi ko talaga maintindihan. Takot lang tayo sobra sa US po. Hindi ko alam sa kanila. So, ang implication nun, mas magiging... Pero hindi tayo takot mabomba. Halabira pa rin ang EDCA. Nalabira pa rin ang EDCA. Yan. So, Paringgan, pagka ganun, mangga, paringgan mo lang sila. Napaka-effective niya. mas mabagal yung proseso ng pag... Di ba emergency nga? Urgent nga? Yan. Di ba? Sabi nga sa Jensan, sa Yeah. Zamboanga, Oh. wala na, patay na ang industriya ng commercial and even municipal fishing. Wala na sa 1 linggo. Uuwi na sila lahat. Wala nang kayang bumili ng krudo. At ang sabi, hindi, kasi kailangan pumunta sa Washington DC, kausapin yung State Department, Department of Trade, Department of, maraming department, 2 department ang sinabi, nakalimutan ko na nayamot ako Basta 2 department ang pakikisuyuan doon sa US, tapos babalik yung ambassador natin sa Washington, tapos pupunta na naman sa Russia kung okay ba, tapos mangungontrata tayo. Ano ba yun? Ang gulo-gulo. Bakit yung Petron? Dire-diretso si Ramon Ang nakapagdala ng ikalawa ng shipload para sa Petron. Bakit kaya ng private, hindi kaya ng gobyerno? Di ko gets. Ma'am, ipagdagting po kaya sa mga paayuda. Kahapon po kasi sabi ni Senator Tulfo, concern niya yung pag-sustain ng ayuda. Pag na-trigger Bahala kayo dyan. Puro kalokohan lang naman pinag-aano nyo dyan May mga importanteng balita. Itong mga mainstream media na to, basura talaga to Kaya kung di po kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo. Kasi dito nyo lang ho talaga maririnig yung walang filter, ika nga yung kung ano lang nangyayari. Sasabihin naman ho natin dito, kung kahit na sa mga kahanay natin kung mayroong problema, tatapik din naman ho tayo. Hindi kagaya nito mga Talyanista at Ensaymada, mga yes man lang yan. Kasi bayad ho sila galing sa Malacanang. Diba? 50 million nga nawala sa kahadiyero ng PCO, di umali. Napambayad para sa mga trolls.
O, ni Nenok. Pero sa mga Duterte supporters, wala akong ganyan. Di ba? Wala akong ganyan. Masaya na ho tayo, makita ho natin yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy at nag-aalab ang pagsuporta pa rin doon sa ika nga nakikita nating pag-asa sa mga susunod na panahon. Sino yon? Si VP Sara. Okay, mag-alala. Meron ho tayong backup plan. Mayor Baste Duterte. Palakpakan. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Para dito sa dalawang magkapatid na to, kay VP Sara at Mayor Baste, wala nang maraming pakeme-keme. Sa 2028, Duterte, wala na to. Wala na ho. Tayo, wala na tayong ano ngayon. Wala nang yan ang nangyari, yan ang naging problema natin noong 2022 dapat isa lang sa national sa atin na may delikadesa kasi sa mga Duterte. Ngayon, wala na munang ganoon. Presidente Sara, Vice Presidente Baste Duterte. Tapos ang usapan, panalo ho yan sigurado. Ba't ka pa ba naman kunyari Duterte ka na, Sara Duterte ka na, ba't ka pa mag-Hontiveros? Ba't ka pa kung sino mang Torre? Di ba? Baste, Sara, all the way ho tayo dyan mga kababayan. Alin man sa kanilang dalawa, Baste Duterte Presidente, Baste VP Sara Presidente, kahit magkabaliktad man, wala tayong problema dyan. Basta Duterte ang usapan. Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin ang Pilipinas. Yun ang sinusulong natin. Yun ang gusto ko sa PH Update.